Ma, mag-apply ka na lang bilang tagalinis sa Go Group. Bakit mo sinuot ang damit ng girlfriend ko? Ano bang pakay mo? Nag-aaway kami ni Jow Jow ngayon. Ibalik mo na agad ang damit. Ang pagiging tagalinis sa Go Group, pareho ba sa ibang kumpanya? Hintayin mo akong matanggap sa trabaho. Ibabalik na rin ito ng kusa. Ganun lang ba? Ay naku. Saan galing ang alin na ito? Nadumihan tuloy ang palda ko. Ikaw naman ang bumangga. Ay. Ipang-pang. Matagal na tayong hindi nagkita. Mukhang maayos ang kalagayan mo ngayon. Sino ka? Kilala ba kita? Ako, si Hua Kuirong. Dati tayong magkapit-bahay sa isang compound. Nakatira tayo sa tapat ng isa't isa. Ikaw pala. Naging janitor ka na. Hindi rin maganda ang kalagayan mo. Lumayo ka sa akin. Huwag kang magpakalapit. Pareho ka pa rin ng dati, mapagsamantala. Ay. Tandaan mo ito, kailangang alagaan mo ng mabuti si Lola. Promosyon at pagtaas ng sahod. Nasa kamay mo na ito. Huwag kang mag-alala. Ayan na, ayan na. Saan galing ang alin na ito? Sinalubong namin ang reyna ng negosyo. Umalis ka na dyan. Umalis, umalis, umalis. Huwag mong sirain ang imahe ng aming kumpanya. Ang tindig na ito. Siguradong si matandang ginang ito. Magandang araw, matandang ginang. Anong matandang ginang? Matandang ginang, huwag na kayong magpakumbaba. Sa buong gusaling ito, sino pa ba ang may ganitong karangyan kundi kayo? Ha ha ha, oo nga. Sinabi ni Ginoong Go na darating kayo. Huwag na kayong maging masyadong mababa ang loob. Akala pala nila ako ang reyna ng negosyo, ang matandang ginang Go. Narinig ko na bihira raw magpakita si matandang ginang Go. Kung magagamit ko ito, ang pagkakakilanlan na ito, hindi ba't maaari akong umangat ng mabilis? Oo, ako si matandang ginang Go. Kamusta kayong lahat? Ikaw, mabahong matandang babae, anong pinagtatawanan mo? Ngayong araw sa kumpanya, may nag-apply bilang tagalinis. Ikaw ba yun? Nag-apply bilang tagalinis, ako. Anong ako? Ako na ang magdedesisyon na tanggapin ka. Mamaya, linisin mo ang opisina ko. Gawin mong malinis. Ang aming matandang ginang ay personal na nag-hire sa iyo bilang tagalinis. Isang karangalan mo ito. Kung hindi, ikaw na isang matandang babae. Habang buhay hindi makakalapit sa aming Go Group. Matandang ginang, umakyat na tayo. Tara na. Bilisan mo, sumunod ka, Ting. Mukhang si Hifang Fang ang dumating para mag-apply bilang tagalinis. Kakaretiro ko lang. Pero ang dami ng peste sa kumpanya ni Go. Bago bumalik si Hansheng, kailangan kong linisin ang pamilya. Pinapagalitan ang mga tauhan. Nagpapakita ng kayabangan sa kumpanya. Mukhang ako, bilang magiging biyenan, ay hindi madaling pakisamahan. Hello, Hansheng. Nakilala ko na ang nanay mo. Iba siya sa inaasahan ko. Mainitan ang ulo. Maagang namatay ang tatay ko. Pinalaki ako ng nanay ko mag-isa, at itinatagpa ang Go Corporation. Isang babae na lumalaban sa negosyo. Kailangan may konting init ng ulo. Huwag kang mag-alala. Ang nanay ko ay mabait na tao, at gusto ka niya. Sige, naniniwala ako sa'yo. Tama nga pala, natanggap ko na yung ipinadala sa atin ng Ocean International. Imbitasyon para sa business conference. Bukas ng gabi, pupunta ba tayo? Imbitasyon mula sa Ocean International. Siyempre pupunta tayo. Nalaman nila, nababalik na ang nanay ko, kaya nila tayo inimbita. Kung hindi, hindi nila tayo iimbitahin. Hindi ako aabot. Sakto, hayaan mong si mama ang pumunta para sa akin. Oo. Ako na ang magpapasya na i-hire ka. Mamaya linisin mo ang opisina ko nang maayos. Yung babae na yun. Talagang siya nga ba ang dati? Reyna ng negosyo ba? Opisina ng Presidente, Go Group. Nagningning ang pula na bituin. Cultural performance. Nagwagi ng unang gantimpala, Hua Kuirong. Ay. Hua Kuirong. Noong bata pa tayo, lagi mong inaagaw ang atensyon ko. Ngayon ipapakita ko sa'yo. Ikaw. Lumapit ka. Linisin mo ang sahig. Bilisan mo. Naiintindihan ko, ginang.
Hoy, hoy, ni hindi mo alam maglampaso ng sahig. Wala ka bang silbi? Unang araw ko sa trabaho. Totoo ngang hindi ko alam. Pakituruan ko ako, Ginang. Tanga, panoorin mo ng mabuti. Tignan mo ng maigi. Dapat S-shaped ang pag-mop. Habang nagmumop, umatras, walang iiwanang bakas ng paa. Si Lola ang nagmumop, mas magaling pa siya kaysa sa janitor. Mas bihasa pa, parang profesional pa. Nang ahas kang ipahiya ako. Hintayin mo ako. Ano bang ginagawa mo? Nabasag mo ang bracelet ko. Diyos ko, itong bracelet. Hindi kaya. Ito ba ang regalo ng magiging manugang mo? Na milyones ang halaga. Na napakagandang Imperial Green Jade Bracelet. Anong klaseng jade na imperial na berde? Ito ang nabili ko online. Sa halagang 9 piso at 79 sentimos. Kapag ang isang tao ay nasa mataas na posisyon, ano man ang isuot nila, ay iisipin ng iba na totoo. Tama. Huwag wirong. Nabasag mo. Ang Pulse Aries kung milyon ang halaga. Bayaran mo agad. Milyon daw. Ganito kababa ang kalidad. Halatang gawa lang sa salamin. Kalokohan. Suot ito ng matandang babae. Paano magiging peke ito? Sa tingin ko, ayaw mo lang magbayad. Tunay na napakagandang Imperial Green. Maliwanag ang kulay. Punong-puno ng kintab. Ang kulay nito ay mapatla. Mapurol ang kintab. Kitang-kita na peke ito. Parang totoo nga. Katulad ng sinabi ni Wak Wirong. HMM, ang dami mong sinasabi. May totoo ka ba talaga? Sa malas. Meron nga talaga ako. Ang kinang at ningning nito. Mukhang mas maganda pa kaysa sa kay matandang ginang. Mas maganda ito. Baka naman totoo ito. Ang suot ng matandang babae, peke yata. Ngayon ang mga peke, mukhang totoo na. Pero peke pa rin. Hindi tatagal. Kapag ako'y wala na sa mundo, magiging kahanga-hanga pa rin ako. Anong pinag-aawayan ninyo? Matandang ginang, narito na ang magiging manugang ninyo. Tatanungin ko kung totoo nga ito, para masampal ang peke na ito. Oo, ibigay mo sa akin. Uy. Ginoong Shen. Sakto ang dating nyo. Pakitingnan ko ito, alin dito ang ibinigay ninyo. Na Pulse Aries para kay Madam. Mukhang nabunyag na ang pagkakakilanlan. Isang mataas na kalidad. Isang pangit na pagkakagawa, kailangan pa bang itanong yan? Si Wak Wirong ba talaga ang matandang ginang? Nagkamali tayo ng tao. Tapos na. Magandang araw po, tita. Ako po ang nobya ni Hansheng, si Shen Jianing. Ito ay mula sa Ocean International. Paanyaya para sa business conference bukas ng gabi. Pinapapunta ka ni Hansheng bilang kanyang kinatawan. Kaya pala ang girlfriend ni Mr. Gu ay hindi rin kilala si Madam. Talagang tinutulungan ako ng tadhana. Naiintindihan ko na. Sakto ang dating mo. Ang tagalinis na ito ay walang galang. Ininsulto niya ako. Tulungan mo akong turuan siya ng leksyon. Ito ang magiging manugang ko. Maganda siya. Hindi ko lang alam kung mabuti siyang tao. Tita, matagal ka nang naglalakbay sa mundo ng negosyo. Alam ko ang iyong matitinding pamamaraan. Pero ang isang malaking kumpanya ay walang dahilan para pahirapan ng isang tagalinis. Ano sa tingin mo? Maganda ang itsura, mabait pa at may malasakit. Tinatanggap ko ang manugang na ito. Sasali ka bukas ng gabi, sa business conference. Sinabi na rin ni Hansheng, na gamitin ang Chanel, Queen Series na pinakabago, ay padadala ito mamaya sa iyong bilya. Business conference. Ang Ocean International nitong mga taon, hindi pa nila kami kailanman inanyayahan. Ha. Ngayon na dumating kayo, ginang, agad nila kaming inanyayahan. Ipinapakita lang kung gaano kalaki ang inyong impluensya. Ha. Oo nga. Ginang, narinig ko. Ang boss ng Ocean International, si Mr. Chin. Noong bata pa siya, may isang babaeng minahal. Si Mr. Chin ay hindi pa rin nag-aasawa dahil sa kanya. Hindi kaya kayo iyon, ginang. Ha. Ginang, kami ay hindi pa sumasali sa anumang business conference. Pwede ba kayong dalhin kami para makita ang mundo? Oo nga, matandang ginang. Dalhin mo kami para makita.
Walang problema, bukas ng gabi dadalhin ko kayo para makita ang mundo. Salamat, matandang ginang. Huwag Mirong, narinig mo ba? Ngayon ako ay isang espesyal na bisita ni G. Chin ng Ocean International, samantalang ikaw, sa ganitong edad, ay nagtatrabaho lamang bilang tagalinis. Ito ang pagkakaiba natin. Tirahan ni Chin Feiheng. Kuirong. 20 taon na. Ikaw ang nagkusang makipag-ugnayan sa akin. Chin Feiheng, ipinadala mo sa akin ang imbitasyon para sa business conference. Oo. Pupunta ka ba? Oo. Pero gusto kong magpadala ka pa ng isa. Eksklusibong imbitasyon. Ang komperensyang pangnegosyo na ito, may magandang palabas na mangyayari. Ocean International Banquet Hall. Tuloy po kayo. Magandang araw, pakita po ang imbitasyon. Pasensya na po, hindi valid ang imbitasyong ito. Ito ay galing kay Mr. Chin, ang imbitasyon para kay matandang Mrs. Gu. Paano hindi ito makakapasok? Si Mr. Chin ay na-upgrade ang imbitasyon ni matandang Mrs. Gu sa isang supreme invitation. Ang imbitasyon na ito ay hindi na valid. Oh, ganun pala. Matandang ginang, pakilabas ko ang imbitasyon para makita namin. Naku po. Bakit kaya, biglang binago ni Ginoong Chin ang imbitasyon? Baka mabuking ako. Huwag Wirong. Anong ginagawa mo dito? Siyempre, dumalo sa senosalo. Dumalo ka sa senosalo. Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Ang mga bisita sa senosalo ngayon ay mga kilalang tao sa lipunan. Ikaw, isang mabahong janitor, bagay ba? Nandito ka ba para maglinis ng banyo? Nandan ang maliit na pinto para sa mga tauhan. Ito ang malaking pinto ng bulwagan. Hindi ka makakapasok ng walang imbitasyon. Oh, isa kang tagalinis. Siguradong hindi mo alam ang imbitasyon sa mataas na antas na pulong na ito. Ano kaya ang itsura nito? Ha 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 ha. Ay. Kayo po ang tunay na ginanggo. Ginanggo, dito po kayo dumaan. Ginang. Ang inyong espesyal na paanyaya, bakit nasa kanya iyon? Sinabi ko kay Ginoong Chin na ibigay ito sa akin. Nasaan na ang imbitasyon ng Supremo? Ninakaw pala niya ito. Ang babaeng ito. Paano niya nagawang nakawin ang gamit ng matandang babae? Ngayon, kailangan siyang turuan ng leksyon. Walang makakapasok ng walang imbitasyon ng Supremo. Bingi ka ba? Hindi narinig. Ang imbitasyon ng matandang ginang. Ninakaw ng babaeng walang hiya. Sasabihin ko sa'yo, ang boss ninyong si Chin, tagahanga ng matandang ginang namin. Kung galitin mo ang matandang ginang namin, sisiguraduhin kong hindi ka makakaligtas. Lumayas ka. Narinig ko ang reyna ng negosyo. Si matandang ginanggo ay darating ngayon. Huli na ang balita mo. Narinig ko na iyon kahapon. Hindi lang siya darating, kundi magsusuot pa siya ng damit ni Chanel. Pinakabagong modelo ang nagdebo. Ito iyon, napuno ng mga South Sea na diamante. May natatanging disenyo, gintong gown. Matandang ginang, bakit hindi ninusuot ang inyong queen's gown? Siyempre dahil hindi ko na gusto. Ang dami kong mga high-end na damit sa aparador. Kung alin ang gusto ko, iyon ang isusuot ko. Ah, tama. Ang matandang babae, reyna ng negosyo. Siguradong maraming high-end na damit. Ganun pala. Matanda na kami at makitid ang aming pag-iisip. Sino siya? Napaka-elegante ng kanyang tindig. Oo nga. Ang kanyang kagandahan at tindig, talagang hindi mo maalis ang iyong tingin. Hindi ko maisip kung gaano siya kaganda noong kabataan niya. Napakaganda siguro niya noon. Hindi kaya siya ang matandang ginanggo. Walang hiya. Ang dami ng taon ang lumipas, pero nagpapakaakit pa rin siya. Lagi niyang inaagaw ang atensyon sa akin. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Nagkamali kayo. Isa lang siyang tagalinis. Ito ang tunay na ginanggo. Huwag Wirong, ninakaw mo ang espesyal na imbitasyon ng aming ginang. Pumunta ka sa handaan para magpanggap at kumain. Ngayon, naglakas loob ka pang magpanggap bilang ang aming ginang. Peke ay peke. Sa ganitong mahalagang okasyon ngayon, lahat ay nakasuot ng panggabing damit, pero ikaw, naka-trench coat ka.
Baka sinadya mo bang magnakaw? Para maitago ang mga bagay sa ilalim ng French coat. Ah, ganun pala. Seguridad. May nagnanakaw dito. Bilisan mo, habarin mo ang French coat niya. Ibigay mo sa akin. Tingnan natin kung sino ang magtatangka. Hi Fang Fang. Sigurado ka ba sa magiging resulta ng pagpapahubad mo sa akin? Kaya mo bang panindigan? HMPH, ako ang reyna ng negosyo. Ano bang hindi mo kayang panindigan? Bilisan mo, habarin mo na. Sige. Hihintayin kong makita ang itsura mo kapag nagsisisi ka. Wow, ito. Ang gintong damit na pangkasal, napapalibutan ng mga brilyante mula sa South Africa. Hindi ba ito ang damit ng reyna ng negosyo? Matandang ginang, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ano pa nga ba ang nangyayari? Kung nanakawin niya ang aking espesyal na imbitasyon, hindi ba niya pwedeng nakawin ang aking damit? Hi Pang Pang, talagang malapit ka na sa kamatayan, at matigas pa rin ang ulo mo. Mga panauhin, opisyal nang nagsisimula ang business conference para kay matandang Ginang Go upang suportahan ang kawang gawa. Nag-donate siya ng kanyang personal na koleksyon, halaga ng 1 bilyon. Tayo'y magbigay pugay kay Ginang Go sa entablado. Kuwak Wirong. Ang pagnanakaw mo ng aking damit, hindi ko muna papansinin. Mamaya kita haharapin. Suportahan ang kawang gawa, ito ang dapat kong gawin. Ginang Go, pakibukas po ang fingerprint lock ng safe at kunin ang mga koleksyon. Anong safe? Ako pa ang magbubukas. Ginang Go, ito ay iniutos mo mismo para masiguro ang kaligtasan ng mga koleksyon. Tanging ang iyong fingerprint ang makakapagbukas ng safety box na ito. Nakalimutan mo ba? Paano ko makakalimutan? Sige, pakiusap. Nako. Hindi naman talaga ako si matandang Ginang Go. Paano ko mabubuksan ito? Gusto niyo bang sa harap ng maraming tao, aminin ko na peke ako? Bakit hindi mo buksan, matandang ginang? Oo nga, buksan mo na. Tingnan natin, ano kaya ang nasa loob ng koleksyon? Baka gusto ng matandang ginang na magbigay ng sorpresa sa atin. Bigyan natin ng palakpak, hayaan natin ang matandang ginang na magbukas ng lock, pwede ba? Sige. Nabigo ang pag-verify, pakilagay muli ang input. Anong nangyayari? Hindi ba siya si Ginang Go? Bakit hindi mabuksan? Ginang, baka naman, mali ang daliri na ginamit ninyo. Subukan ninyo ang ibang daliri. Nabigo ang verifikasyon. Pakilagay muli ang input. HMM, ito. Nabigo ang pagpapatunay. Pakisubukang muli. Nabigo ang pagpapatunay. Pakisubukang muli. Ginang Go. Ang kahon na ito, mayroon ka lamang 5 pagkakataon para magbukas ng kandado. Kung magkamali ka ulit ngayon, hindi na mabubuksan ang kahon na ito. Baka gusto mong pag-isipan ulit kung aling daliri talaga. Kahit ilang beses pa niyang pindutin, walang mangyayari. Dahil, tanging ang tunay na matandang Ginang Go lamang. Kailangan itong buksan. Nabigo ang verifikasyon. Pakilagay ulit. Anong nangyari? Nasira na ba ang lock? Ikaw talaga, tagapaglinis. Ngayon ang fingerprint lock ko. Hindi na mabuksan, nakalock na. Ang iyong fingerprint ay makakapagbukas ng lock ni Ginang Go. Imposible. Ginang Go. Hi Pang Pang, hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin ba? Kuwak Wirong. Ninakaw mo ang aking supreme invitation, at ang custom na damit na ibinigay sa akin ni Mr. Chin, ay ginamit mo para magpanggap, bilang ako, at manloko sa party. Pati na rin ang paghamon sa akin. Mukhang ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Ha? Magandang araw, Ginoong Chin. Matandang Ginang, matandang Ginang. Ikaw, Walker Roang, isang mabahong tagalinis. Paano mo nagawang saktan ng aming matandang ginang? Ayaw mo na bang mabuhay?
Hawakan niyo siya para sa akin. Ngayong araw, tuturuan ko siya ng leksyon. Ang cute na ito. Sige. Ipang-pang. Dahil dati tayong magkapit-bahay, pinapayuhan kita na tumigil na. Kung hindi, hindi mo na ito maayos. Ting. Sa tingin ko, ang hindi makakontrol ng sitwasyon ay ikaw. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang galawin siya. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang galawin siya. Dumating na si Ginoong Chin. Matagal nang hinahangaan ni Ginoong Chin si matandang Ginanggo. Siguradong alam niya na ako'y isang huwad. Tapos na ako ngayon. Sa wakas, nandito na kayo. Ang cute na ito. Ang lakas ng loob niyang hamanin. Si matandang Ginanggo. Bilisan niyo at turuan siya ng leksyon. Ang lakas ng loob niyang manggulo sa handaan ko. Palayasin niyo siya. Ano pang hinihintay niyo? Kumilos na kayo. Itapon niyo ang bastos na tagalinis na ito. Palayasin niyo sila. Sinasabi ko, kayong dalawa. Ginoong Chin, sinasabi ko, baka nagkamali ka. Si Huak Wirong, yung cute na bata, siya ang gumagawa ng gulo dito. Tumutulong lang kami sa matandang babae. Turuan mo siya ng leksyon. Ginoong Chin, ay, ginang matanda, tulungan niyo po kami. Wirong, ayos ka lang ba? Alam ko na ang lahat, may isang peking tao, kasama ang kumpanya ninyo, at ang mga walang kwentang peste, na puro panloloko lang, at paulit-ulit kang pinapahirapan. Nasaan na ang peking iyon? Kanina lang, si Ginang Chin, pinalayas tayo. Bakit hindi mo siya ipinagtanggol? Mag-usap tayo, may mukha ka pang magsalita, napahiya na kami dahil sa inyo. Huwag po kayong magalit, Lola. Alam na po namin ang aming pagkakamali. Oo, tama. Lola, bakit po kayo lumabas? Sino yung babaeng kasama ni Boss Chin ngayong gabi? Ang ganda niya. Noong bata pa siya, siguradong napakaganda niya. Napansin ko yung mga mata ni Boss Chin. Hindi na natanggal sa kanya. Baka siya na yung babaeng negosyanteng malakas ang dating. Hindi ko alam. Tinatawag siya ni Ginoong Chin na Kwirong. Huwag po kayong magalit, Ginang. Siguradong si Huak Wirong ay gumamit ng maduming paraan para makuha si Ginoong Chin. Kinuha mula sa tabi mo. Tama. Si Mr. Chin ay hinabol ka ng maraming taon, ngunit isang janitor lamang ang nakakuha ng kanyang puso. Talagang nagkamali ng pag-aakala. Huwag mo nang banggitin ang lalaking iyon sa harap ko. Oo. Matandang Ginang, sa ilalim ng Go Corporation, may bagong bukas na 5-star na tourist village. Ang mga pumupunta doon ay mga mayayaman. Bakit hindi tayo pumunta para mag-relax? Resort sa ilalim ng Go Corporation. Oo nga, mayroon ka namang pribadong villa doon. Dalhin mo kami doon para makita namin kung makakilala kami ng mayaman. Malay mo, maging mayamang asawa rin ako. Pribadong villa. Maraming magagandang bagay dito. Kahit ano lang ang kunin ko, yayaman na ako. Walang problema. Ma, nakauwi ka na. May magandang balita ako. Natanggap ako sa Go Company, ang seguridad ng resort. Resort na pag-aari ng Go Corporation. Oo nga, ako ang namamahala sa villa. Pribadong ari-arian ni matandang Ginanggo. Walang tao, napakatahimik. Walang tao. Talagang tinutulungan ako ng langit. Kwirong, masaya akong nandito ka ngayon. Narinig ko na ang Go Corporation ay nagbukas ng bagong resort. Nagpadala ako ng munting regalo sa iyong villa. Sana magustuhan mo. Ang dami ng taon, Peiheng. Alam mo naman na hindi ko maibibigay ang sagot na gusto mo. Matagal na kitang hinihintay, halos buong buhay ko. May pakialam ka pa ba sa kaunting oras na ito? Patuloy kitang hihintayin. Sige na. Ang damdamin mo, tatanggapin ko ito. Resort ng Go Group. Malapit na dumating si matandang Ginang sa villa. Kumusta ang paghahanda? Ayon sa General Manager, napakalinis ng villa. Walang kahit isang alikabok. Ang kusina ay nag-import ng mga dekalidad na sangkap mula sa ibang bansa sa pamamagitan ng air freight ng maaga. Bukod pa rito, nag-hire sila ng Mike Nailan 3-star chef upang masigurong masisiyahan si matandang Ginang sa pagkain. May mga security personnel sa paligid ng villa na nagpapatrol 24 na oras upang masigurong ligtas si matandang Ginang. Tama. Kakabukas lang ng resort natin. Unang beses ng matandang Ginang na mag-inspeksyon. Kailangan natin siguraduhin na maramdaman niyang parang nasa bahay lang siya. Oo. Lee.
Mamaya ikaw mismo ang pumunta sa pintuan. Salubungin ang matandang ginang. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Sabi ni Kuya Kiyang. Basta maasikaso ko ng maayos ang matandang ginang. Promosyon at dagdag sahod. Madali lang yan. Sino tong nangangalakal? Umalis ka na. Huwag mo akong pigilan sa pagsalubong kay matandang ginanggo. Ako si matandang ginanggo. Ikaw, isang nakasakay sa sirang bisikleta. Naglalakas loob kang sabihing ikaw si matandang ginanggo. Dumating na si Kiyang. Mukhang siya nga, ang tunay na matandang ginanggo. Magandang araw, matandang ginang. Tama, ako nga si matandang ginanggo. Ang aking pribadong bilya, naayos na ba? Huwag Wirong, bakit saan ka man naroon? Ito ay isang namungunang resort, na pagmamay-ari ng Go Group. Hindi ito lugar, para sa isang hampas lupang tulad mo. Ang resort ay bukas para sa lahat, kung karapat dapat ako o hindi. May kinalaman ba ito sa'yo? Ginang, kilala niyo po ba sila? Siya ay isang tagalinis, sa aming kumpanya. Tagalinis pala. Kanina nagpakilala siyang si Madam Go. Nakakatawa. Huwag Wirong. Sabi ko nga, nasuran ka na ba ng bait? Hindi ka man lang tumingin sa salamin. Tingnan mo ang sarili mo. Tama, ang ating matandang ginang. Mula ulo hanggang paa ay puro branded. Tingnan mo ulit ang sarili mo. Mula ulo hanggang paa ay puro mumurahin. Nakatayo ka rito. Binababa mo ang aming antas. Buti na lang. Ninakaw mo ang peking damit ng girlfriend ni Xiaolong at sinuot mo. Tama na, sa isang hampas lupang tulad niya. Bakit ka pa magsasayang ng oras? Bilisan mo na at palayasin mo siya. Opo, ginang. Palalayasin ko na siya ngayon din. Narinig mo ba? Ikaw na mabahong tagalinis. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Umalis ka na. Ang Go Corporation ay nangangailangan ng mga empleyado na pantay-pantay ang pagtrato sa mga customer. Ang ginagawa mong ito, pinapabura ng iba. Tawagin mo ang inyong leader dito. Gusto kong malaman kung paano niya tinuturuan ang mga empleyado niya. Sino ang tumatawag sa akin? Sino ang tumatawag sa akin? Manager. Siya ang cute na ito, na gumagawa ng gulo dito. Kakatama lang niya kay Ginanggo. Dumating na si Ginanggo. Ito si Ginanggo. Pasensya na po, madam. Ito po ang unang beses ninyong pumunta para mag-inspection sa resort at nagkaroon kayo ng hindi magandang karanasan. Ipapakuha ko na po siya ngayon. Guardia. Sandali lang. Paano kayo nakakasiguro na siya talaga ang tunay na Ginanggo? Paano kung hindi siya? Hindi ba kayo natatakot na ang tunay na Ginanggo ay magalit kapag nalaman niya? Huwag Wirong, nababaliw ka na ba? Kapagaya mo lang kanina, ang ating matandang Ginanggo, kahit nahuli na ay hindi pa rin nagsisisi. Isang maganda at marangya, ngunit parang biglang yaman. Isang simple ang pananamit, ngunit kakaiba ang dating. Narinig ko na si Ginanggo ay mahilig maglakbay ng palihim. Mas mabuti nang mag-ingat. Sino ang totoo? Sino ang peke? Ay verify lang natin. May paraan ako para malaman kung sino ang tunay na matanda. Sumunod kayo sa akin. I verify. Hindi ba ako mabubuking yan? Mahalaga ang oras ko. Hindi nyo kayang sayangin ito. Hindi na kailangan ng verifikasyon. Bilisan nyo na at palayasin ang babaeng baliw na ito. Sa sinabi mo, parang kinakabahan ka. Ayaw mong magpa-verify. Sino ang kinakabahan? Sige, pupunta ako. Ito ang gamit ng matandang ginang. Nasa eksklusibong locker sa resort. Siya lang ang makakabukas nito. Sino sa inyong dalawa ang mauuna? Hindi ako nagmamadali. Kahit papaano, mabubuksan ko ang kahon na ito. Ikaw talaga. Ikaw talaga ang pinakamagaling sa pagtanggi. Matandang ginang, pakibuksan na po ang safety box. Para mapahiya ang cute na ito. Marami akong ganitong klaseng safety box. Matagal ko nang nakalimutan ang mga password. Oo nga. Huwag nyo nang tanungin ang matandang ginang namin. Kapag tumatanda na, humihina ang memorya. Kahit kaming mga kabataan, madalas din naming makalimutan ang password. Hindi talaga maalala kahit anong gawin. Alam ko na sasabihin mo yan. Hindi maalala ang password, pero ang mga laman sa loob, dapat maalala mo, di ba? Kung ikaw talaga si matandang Ginanggo, dapat alam mo kung bakit niya nilagay ang isang safe sa resort. Ano kaya ang laman ng safe na ito? Naglagay ako ng safe, bakit ko kailangan magpaliwanag sa'yo? Gusto ko lang ilabas. Dahil ito ay isang safe, siguradong may mga alahas dito. Tama. Sa loob ng safe na ito, tiyak na nakalagay ang mga alahas ni matandang ginang. Baka naman basahan ng tagalinis ang ginamit mo. Ha. Ang laman nito, syempre hindi basahan ng tagalinis, at hindi rin mga alahas, kundi isang basag na mangkok. Basag na mangkok, tama. Bago itinatag ni matandang Ginanggo ang Go Corporation,
Naranasan niya ang pagkalugi. Sa pinakamahirap na panahon, nagmakaawa siya sa tabi ng kalsada hawak ang isang mangkok. Simula noon, palagi niyang ginagamit ang basag na mangkok na ito, upang paalalahanan ang sarili, na huwag kalimutan ang pinagmulan. Kaya, ipinaglagay niya ang safety deposit box na ito, sa bagong bukas na resort, upang paalalahanan ang mga executive, na hindi madaling itinatag ang group. Sige, mag-imbento ka pa. Sino ba ang maglalagay ng basag na mangkok, sa loob ng isang safe? Ang laman niyan, siguradong mga alahas at kayamanan. Ikaw na mapagmataas. Hindi mo talaga maiintindihan. Heaven Fang, tatanungin kita ulit. Sigurado ka ba na sa loob nito, ay mga ginto at alahas? At hindi ibang bagay? Sigurado ako. Kapag nabuksan ko na ang safe, huwag mong sabihin na nagkataon lang na nahulaan ko ang password. Ito. Talagang basag na mangkok ito. Pang. Ano pa ang masasabi mo? Huwag mong sabihin siya ang matandang ginang. Nagkamali ako ng tao. Nasabi ko pa na ang matandang ginang ay mabahong tagalinis. Manager Leo, pakiusap, ipagtanggol mo ako. Tumahimik ka. Walang kwenta ang taong ito. Matandang ginang. Ako ang may kasalanan. Hindi ko sila mahigpit na nadisiplina. Agad kong ipapautos na itapon ng taong ito. Sandali. Naalala ko na. Totoo nga, itinapon ko ang isang basag na mangkok, nilagay ko sa safety deposit box, para ipakita ang respeto sa hirap ng pagsisimula ng negosyo. Pero napakarami kong safety deposit box. Hindi ko agad maalala kung saang box ko ito inilagay. Normal lang naman iyon. Tama, akala mo ba? Ang matandang babae ay kasing hirap mo. Kahit pagsamahin ang lahat ng ari-arian, kaunti lang talaga ang meron. Kaya madali itong matandaan ng malinaw. Manager Leo, ako ang manager ng Human Resources Department ng Group. Ako ang pinakakilala kung sino ang matandang ginang. Siya si Huak Wirong. Isa lang siyang tagalinis. Alam ko na iyon. Hindi ka ba aamin ng maayos? Sige, tatanungin kita ulit. Sigurado ka bang sa loob ng cabinet na ito, bukod sa sirang mangkok na ito, wala nang iba pang bagay? Siyempre, wala nang laman ng cabinet na ito. Ano pa bang kalokohan ang gagawin mo? Tingnan mo ulit. Ano ito? Kontrata ng tiwala sa kawang gawa. Tama. Noong araw, si matandang ginang Go ay nakabangon mula sa kahirapan dahil sa tulong ng mabubuting tao. Kaya't si matandang ginang Go ay nagtatag ng isang tiwala sa kawang gawa, magbigay pabalik sa lipunan. Pang. Ano pa ang idadahilan mo? Tapos na. Peke talaga siya. Nagalit ako sa tunay na matandang ginang Go. Wang Qiang, nagkamali ka ng tao. Bahala ka na sa sarili mo. Guardia. Itapon niyo na ang babaeng ito na nagpapanggap sa labas. Nanay, ang peke ay peke. Nagpapanggap ka bilang matandang babae, pero hindi ka magiging siya. Sumama ka na lang sa akin pauwi. Siya nga. Nakipagsabuatan ka sa gwardya para ilagay ako sa alanganin. Ma. Tama. Ikaw ang nag-utos sa akin na gumawa ng peke. Siya ang tunay na ginang Go. Bakit ka nagsisinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. Ikaw ang nag-utos sa akin na gamitin ang basag na mangkok, at isang pekeng kontrata, pinalitan ang mga alahas sa loob ng safe. Ngayon narinig na ng lahat. Huak Wirong, ano pa ang masasabi mo? Yun pala'y magnanakaw, pinaglaruan tayo. Matandang ginang, ako ang nagkamali, hindi kita nakilala agad, nalinis na ang mansyon, mauna na po kayo. Hayaan mo akong turuan ng leksyon ang babaeng ito, sandali lang. Huak Wirong. Hindi ko iniinda na nagpapanggap ka bilang ako. Pagkatapos ng lahat, tulad mo na isang dukha, pangarap kong umangat sa buhay. Sakto, ang aking pribadong bilya. Kailangan pa ng isang tagalinis. Sumama ka sa amin mamaya, para maglinis, para malaman mo rin, ang agwat natin. Ay nako, matanda na ako. Napakabait mo talaga. Napinatawad mo siya ng ganon kadali. Huak Wirong, ang makapaglinis para kay matandang ginang. Iyan ay isang karangalan para sa'yo. Bakit hindi ka pa magpasalamat sa matandang ginang? HMPH Fang. Hintayin mo sa villa. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap, matandang ginang. Kaya mo pa bang ituloy ang palabas mo? Ay nako, matandang ginang. Ang villa mo, sobrang laki at napakabongga naman. Villa lang naman yan. Marami akong ganitong klase ng bahay. Karaniwan lang ito, ha.
Ang ganda ng labas, napaka-engrandi. Sa loob. Siguradong parang palasyo rin ito. Matandang ginang. Bilisan mo na at buksan ang pinto, para makita namin ang kagandahan. Tingnan mo ang itsura mong walang kwenta. Sige. Ibibigay ko ang gusto mo. Bakit nakalak ang pintong ito? Matandang ginang. Isa lang ang susi ng bilya na ito. Nasa inyo ito. Hindi namin ito mabubuksan. Matandang ginang. Hindi ba ito ang iyong bilya? Bakit hindi mo alam ito? Marami akong bahay. Nakalimutan ko lang. Nakalimutan na naman. Talagang makakalimutin na ang matandang babae. Ngayon na naalala mo na. Kunin mo na ang susi at buksan ang pinto. Hindi naman kalakihan ang bag nyo, madam. Bakit ang tagal nyo maghanap? Masyado akong nagmamadali ngayon. Nakalimutan ko dalhin. Nakalimutan nyo ba kunin? O hindi naman talaga kayo ang may-ari ng bahay na ito, Madam Go? Isa lang ang susi ng bilya na ito. Nasa kamay lang ni matandang ginanggo. Kaya niyang buksan. Ibig sabihin siya ang tunay na matandang ginanggo. Nagkamali kayo ng pagkakakilanlan. Matandang ginang. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Talaga bang peke kayo? Sino ang nagsabing wala akong susi? Nahanap ko na ang susi ko. Kuwak-wirong. Akala mo ba na pag nanakaw ng susi ko, at pagkopya nito, ay magpapanggap lang ako? Ganito pala iyon. Matandang ginang, sobrang bastos ng babaeng ito. Kailangan mo siyang parusahan ng husto. Hintayin mong makita niya ang agwat natin. Saka ko siya parurusahan. Wow! Ay naku! Grabe! Ay naku! Ay oo! Ito! Ay naku! Ha ha ha! Uy, tingnan mo! Ang painting sa dingding. Baka milyon ang halaga niyan. Ay naku, matandang ginang. Ang daming regalo. Siguradong iniisip ni Ginoong Chin. Nasa komperensya ng negosyo. Hindi niya nabigyan ng sapat na pansin ang matandang ginang. Kaya't nagpadala siya ng mga regalo bilang paghingi ng paumanhin. Ang daming kayamanan. Kahit alin dito, kunin mo na. Yayaman na ako. Mabuti na lang at marunong siya. Matandang babae. Ano itong painting? Bakit may itim na tela pa? Mukhang misteryoso ah. Ay, ano bang alam nyo mga lalaki? Itong painting na ito, siguradong si Mr. Chin, ang naghanda nito para sa ating matandang ginang, na sorpresa. Matandang ginang, bilisan nyo at ipakita nyo sa amin. Anong minamadali mo? Tigil. Hindi pwedeng alisin ang takip ng painting na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hawakan ang gamit ng aming matandang ginang? Tama. Ito ay regalo ni Ginoong Chin, para sa aming matandang ginang. Kaya mo bang bayaran kung masira mo ito? Sigurado ka bang ito ay kay Chin Peiheng, at ibinigay sa kanya, at hindi sa aming matandang ginang? Hindi kaya, ibinigay lang ito sa'yo, isang mabahong tagalinis. Huwag mong isipin na dahil sa business conference, naakit mo si Mr. Chin, magkakaroon siya ng espesyal na pagtingin sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, ang mga tulad ni Mr. Chin, ay isang perpektong bachelor. Tanging ang ating matandang ginang ang nararapat. Pang, sabi mo ang painting na ito ay para sa'yo. Dapat alam mo. Ang painting na ito ay kakagaling lang sa pagkukumpuni. Hindi ito dapat makita ng liwanag sa loob ng 24 na oras. Kapag binuksan ito, ang pintura sa painting na ito, agad itong mag-oxidize at maglalaho ang kulay. Masisira ang buong painting. Matandang ginang. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi totoo. Hindi naman talaga na-restore ang painting na ito. Narinig niyo ba ang aming matandang ginang? Kung ano ang sinabi niya. Ang painting na ito ay regalo ni G. Chin sa kanya. Naayos na ba ito? Ang ating matandang ginang ang pinakabinasa dito. Matandang ginang, bakit hindi ninyo buksan agad ang painting? Para makita namin. Ano kaya ang sorpresa na inihanda ni G?
Chin para sa inyo, walang problema. Ipang-pang, siguraduhin mong naiintindihan mo, napakahalaga ng painting na ito. Kapag binuksan mo ito, masisira ang buong painting. Hindi mo kayang panindigan. Huwag kang magpanggap na natatakot ka. Ang painting na ito ay regalo sa akin ni Ginoong Chin. Kung paano ko ito gagamitin, ay nasa akin na iyon. Grabe, ang Pachuan Mountain Residence. Halaga nito ay higit sa bilyon. Napakabait talaga ni Ginoong Chin sa'yo. Anong Chuan anong to? Hindi na mahalaga, basta mahalaga ito. Kumita tayo ng malaki. Huwag wirong. Tinanggal ko na ang tela. Maayos ang painting. Talagang walang katotohanan. Ito. Ito. Talagang nasira ito. Matandang ginang, mukhang totoo ang sinasabi niya. Ano ba talaga ang nangyari dito? Ang mga lumang painting ay madaling mag-oxidize at kumupas. Napakadelikado ng mga anti-gang bagay na ito. Sabi mo, di ba? Oo. Ay nako, kalimutan na. Hayaan mo na. Sa loob ng bahay na ito, maraming masayang gawin. Maglaro tayo ng mahjong. Mahal na matanda, maupo po kayo. Umupo ka sa lugar na iyon. Para madali kang makapagbigay ng tsaa at tubig. Paglingkuran mo ng maayos ang mahal na matanda. Nang walang pahintulot ko, gusto mo pang gamitin ang mesa ko sa mahjong. Ha, nangangarap ka. Itong mesa ng mahjong, bakit walang mga pindutan? Nasaan ang remote? Itong mesa ng mahjong, wala itong mga pindutan, wala rin itong remote. Paano tayo maglalaro? Ang buong bahay na ito ay may smart home system. Kasama ang mesa ng mahjong, kontrolado rin ng boses. Ipang-pang. Hindi ba't sinabi mo na ito ang iyong pribadong bilya? Dapat magagamit ang kontrol ng boses dito, di ba? Ganun pala. Kung ganun, matandang ginang. Pakibuksan na po ang mesa ng mahjong. Mesa ng mahjong. Simulan. Nani ho. Simulan ang mesa ng mahjong. Siguradong sira ang mesa ng mahjong na ito. Tama. Paano nyo ginagawa ang trabaho nyo? Maghanap agad ng tao para ayusin ito. Oo. Matandang ginang. Kanina, habang dumadaan ako, nakakita ako ng isang massage chair. Bakit hindi? Pumunta tayo para mag-massage. Ang massage chair na iyon ay voice controlled din. Baka mamaya sabihin nyo na naman, sira din ang massage chair. Hefeng Fang. Talaga bang ang mesa ng mahjong ang sira, o hindi ka talaga? Ang may-ari ng vilya na ito. Ano bang pinagsasabi mo? Ang aming matandang babae, hindi ang may-ari ng vilya. Hindi ba't, ikaw ay isang mabahong tagalinis? Pasensya na. Talagang akin ito. Hindi lang ang vilya na ito ang akin. Ang buong resort ay akin. Huwag wirong. Sa tingin ko ngayon ay, lalong lumalala ang usapan. Ang lakas ng loob mong sabihin, na buong resort na ito ay sayo. May problema ka ba dito? Mukhang may mali sayo. Sabi ni matandang ginang na sira ang makina ng mahjong. Ibig sabihin, sira nga ito. Huwag mo nang gulungin ang usapan dito. Hindi ako nananakit ng babae, pero sobra ka na. Mag-ingat ka at baka masaktan kita. Ganun ba? Paganahin ang mesa ng mahjong. Opo, amo, pinapagana na ang mesa ng mahjong para sa iyo. Kaya niyang paganahin ang vilya, sistema ng boses. Mukhang siya talaga, ang tunay na matandang ginang. Tapos na, lahat ay tapos na. Huwag naman sanang. Si Huwag Wirong ang tunay na may-ari ng mansyon. Siya ang totoong ginanggo. Mukhang hindi pa kayo ganun katanga. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano siya magiging ang matandang babae? Guarda, sabihin mo na sa kanila, sino ba talaga ang may-ari ng bahay na ito? Siyempre kayo po, matandang babae. Narinig niyo ba? Ako ang tunay na may-ari ng bahay na ito, tunay na matandang ginang. Guarda. Alam mo ba ang kaparusahan sa pagsisinungaling? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sige, ang gwardya na mismo ang magpapatunay. Huwag ka nang, magpumilit pa. Isang tagalinis lang, akala mo kung sino na. Hindi ka ba pwedeng maging amo? Alam ko na. Nandito ka para maging katulong, di ba? Kaya ka nakapasok dito. Naglalakas loob ka pang gamitin ang voice control system. Ganun pala. Halos,
Naloko na niya tayo. Kayo, anong kayo? Gutom na ako. Bilisan mo, magluto ka ng 2 ulam sa kusina, o ako na lang ang gagawa. Hindi na. Ako na, ang isang peke, ang kapal din ng mukha. Kapag gumawa ka ng kalokohan, ikaw rin ang mapapahamak. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Halika, tikman mo itong espesyal na alak na nakareserba. Libo-libo ang halaga ng isang bote nito. HMM. Ang bango nito, ang lasa nito, talagang karapat-dapat sa matandang babae, ang natatanging koleksyon niya. Ay naku. Salamat sa biyaya ng matandang babae, nakainom tayo ng ganitong klaseng alak, tunay na alak ng yetay, kulay dilaw. Matapang na amoy ng toyo, itong walang kulay at malinaw, amoy na amoy ang matapang na alkohol. Kitang-kita naman, na hinaluan ng alkohol, ang gastos nito ay hanggang 5 piso lang. Parang totoo ang sinasabi niya, parang. May amoy nga na mababa ang kalidad. Hindi naman siguro ipapainom. Sa atin ng matanda ang peking alak. Ano bang alam mo bilang tagalinis? Nakainom ka na ba ng yetay? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, may iniwan si Mr. Gu dito, na alak na milyon ang halaga. Gintong gulong na yetay alak, matandang ginang. Gusto nyo bang buksan para matikman nila? Gintong gulong. Yetay alak na tumigil sa produksyon noong 1958. Narinig ko na ang alak na ito sa auction. Ay nagkakahalaga ng ilang milyon kada bote. Matandang ginang. Hindi ko akalain na makakainom pa ako ng ganito kamahal na alak. Nasaan? Matanda. Tawagin mo na ang mga tao. Dalhin dito para matikman namin. Hindi pwede. May bilin si Mr. Gu. Hindi pwedeng buksan. Alak ng anak ko. Hindi ko na ba ito kayang pagdesisyonan? Bilisan mo. Kunin mo na. Ginoo Wang. Pumunta ka agad dito sa Villa ngayon. Nako, hindi pa nabubuksan ang bote ng alak. Naamoy ko na ang masarap at matapang na aroma. Talagang kahanga-hanga. Napakamahal ng alak na ito. Ilang milyon bawat bote. Talaga bang pwede nating inumin ito? Ganito kamahal na alak. Ilang milyon lang naman. Alak na iniingatan ng anak ko. Mas mahal pa ang iba niyang koleksyon. Ano pa ang hinihintay mo? Ano pa ang hinihintay mo? Buksan mo na ang alak. Ipang-pang. Kapag binuksan ang alak na ito, ilang milyon ang mawawala. Sigurado ka na ba? Iinumin ko ang sarili kong alak. Ano pa bang iniisip ko? Bilisan mo na. Tara. Bilis. Ang malasa at mabangong sarsa ng matandang ginang, diretso sa aking nalangala. Pinupuno ang buong bibig at ilong ko ng masarap na amoy at lasa. Sobrang sarap. Ay! Bakit ka tumatawa? Gusto mo rin bang uminom? Hindi naman tama ang ganitong usapan, kahit isa siyang tagalinis. Pero ako bilang tao, palagi akong maunawain sa mga tauhan ko. Binibigyan kita ng isang baso, huwag wirong. Hindi na kailangan. Hindi ako tulad ng iba. Sinasabi mo na ikaw ay isang matandang babae, pero mukhang wala ka pang karanasan sa mundo. Ano ang ibig mong sabihin? Matandang babae, mabuti ang iyong puso, na binigyan siya ng mamahaling alak. Hindi lang siya hindi nagpapasalamat, bagkos, pinagtatawanan ka pa niya. Ngayon kailangan, naturuan siya ng leksyon. Ayaw sa mabuting usapan, gusto ng pilit, huwag wirong. Ang pasensya ko ay may hangganan. Kayong dalawa, hawakan niyo siya para sa akin. Ngayon, kahit ayaw mo, kailangan mong inumin ito. Tumigil ka. Bakit nandito si Ginoong Wang? Patay, tapos na talaga ako. Bitawan mo siya. Sino ka ba? Huwag kang makialam dito. Ako ang tagapamahala ng mansyon na ito. Tagapamahala ng mansyon. Patay, mabubuking na ako. Ah, tagapamahala pala. Sakto ang dating mo. Itong tagalinis. Nagkaroon ng lakas ng loob na Bastiusen ang matanda. Bilisan mo at palayasin mo siya para sa akin. Ah, handal ka talaga. Sabi mo siya ang matanda.
Minsan ko na siyang nakita mula sa malayo, ang matanda sa isang pagkakataon. Ito ang tunay na matandang ginang. Sabi mo, si Huak Wirong ang tunay na matandang ginang. Ikaw na tagapamahala, hindi mo kilala ang sarili mong amo. Naniniwala ka bang tatanggalin kita agad? Ting. Ang study room sa mansyon ay may isang pintuan na tanging mukha ni Ginoong Go at ni Matandang Ginang ang makakapagbukas. Ikaw ba ang Matandang Ginang? Malalaman natin agad. Matandang Ginang, buksan niyo na ang pinto. Patunayan ang iyong pagkakakilanlan. Bilis na. Nabigo ang pag-verify. Ano? Ngayon alam niyo na. Hindi siya ang tunay na Matandang Ginang Go. Kalokohan. Sira lang talaga ang sistema ng pinto. Tama. Sa loob ng mansyon na ito, lahat ay sira. Talagang nakakawala ng gana. Ting. Walang sirang bagay sa mansyon na ito. Ang meron lang ay mga huwad na tao. Tandaan mo yan. Maligayang pagdating, Ginang. Ano ito? Maligayang pagdating, Ginang. Huak Wirong. Talagang si Matandang Ginang Go. Ang lakas ng loob ninyo. Nang ahas kayong pumasok sa mansyon ng pamilya Go, binuksan ng walang pahintulot ang mamahaling alak ni Ginoong Go. Paano nyo balak bayaran ito? Hindi. Hindi ito kasalanan namin. Siya ang nag-utos nito. Oo, siya ang magbayad. Siya ang magbayad. Wala akong pera. Wala akong pera. Mga tao. Tanggalin ang mga gamit nila. Itapon sa labas. Bawal na silang pumasok dito. Matandang babae, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Huwag niyo akong tanggalin. Ngayon ko lang nalaman, ako pala ang matandang babae. Lahat ito dahil sa nanay ko. Sabi niya, gusto niyang isama ang mga katrabaho para makita ang mundo. Kaya ganun ang ginawa ko. Hindi ko na uulitin ito. Sa susunod na pagkakataon, sisiguraduhin kong humingi siya ng tawad sa iyo ng personal. Si Pang Pang pala ang nanay niya. Ikaw, bilang empleyado ng resort, nagnakaw habang nasa tungkulin. Niloko ang nakatataas at nagtago ng katotohanan. Dapat lang naparusahan kita ng maayos. Pero dahil hindi masama ang tunay mong ugali, palalampasin kita. Pero kung tutulungan mo ulit ang masama, huwag kang mag-alala, Lola. Magbabago na ako. Hindi na mauulit. Ay nako. Ay nako. Hindi ko akalain, siya pala si Huak Wirong. Ang tunay na Ginang Go. Niloko tayo, ng peking ito. Nagalit pa tayo, sa tunay na Ginang Go. Nako, tapos na tayo. Kasalanan mo ito, walang hiya. Pinapaikot niya tayo ng husto. Ngayon, siguradong, paparusahan kita ng maayos. Ako ang tunay na Ginang Go. Huak Wirong, niloloko lang niya kayo. Hindi ba ninyo nakikita, ang tagapamahala ay kalaguyo niya? Ganun pala. Oh, kaya pala, pagdating niya, pinagtanggol agad si Huak Wirong. Siguradong may usapan na sila. Hindi ko akalain na yung matandang babae. Ang gulo pala ng buhay niya. Kaya pala. Ay nako, Ginang, nagulat po kayo. Huwag po kayong mag-alala pagdating natin sa opisina. Tingnan niyo kung paano ko siya papagalitan ng maayos. Tara na. Tara. Ha. Nasaan ka ba? Bakit ngayon ka lang umuwi? Ang sahod. Si Mama ay nasa villa ngayon. Nasa villa ngayon. Yung tagapamahala, pinahiya ako sa harap ng lahat. Hintayin mo lang, makakaganti rin ako sa kanya, Ma. Pamilya lang tayo na pangkaraniwan. Huwag mo nang gayahin ang matandang ginang sa hinaharap. Ang kapal ng mukha mo para sabihin yan. Kung may kalahati ka lang ng kakayahan ni Ginoong Go, kailangan ko pa bang magpanggap na nanay ng iba? Nasa 30 ka na. Pero isa ka pa ring gwarda, PWE. Akala ko kahapon, lumabas na ang katotohanan. Hindi ko akalain na ang talino ninyong dalawa, talagang nakakagulat. Kayong dalawa, parang magkaibang henyo.
Paano niyo nagawa na makuha ang posisyon ng mataas na opisyal sa HR? Huwag Wirong, huwag mong isipin na dahil kahapon ikaw ay nangakit, tagapamahala ng mansyon, nakipagsabuatan siya, para magpakita ng palabas sa atin, para malinlang tayo. Hindi pwede yan. Simula ngayon, ikaw na ang maglilinis ng banyo. Para hindi ka magkasakit ng marumi, napunta sa akin. Inakit ko ang tagapamahala ng mansyon. Ki Pang Pang, ikaw talaga, ganito mo ako sinisiraan. Ay naku. Ako, ang matandang ginang ng group. Kailangan ko pa bang suruan ka? Sobra mo naman yata pinapahalagahan ang sarili mo, matanda ka na. Pero ang landi mo pa rin. May lakas ka ng loob gumawa ng ganitong kaiyahiyang bagay, tapos takot kang mapuna ng iba, gusto mo pang magmukhang mabuti kahit masama kang tao, napakababa mo. Ki Pang Pang. Akala ko pagkatapos ng nangyari kahapon, magpapakabait ka rin. Hindi ko akalain na ginawa mo pa, ang magkalat ng maling chismis tungkol sa akin. Anong sinabi mo? Napuno ako ng sakit. Linisin ko nga ng maayos para sa'yo. Ha? May lakas ka pang lumaban. Ha? Ay naku, matandang ginang. Ang tao ay dapat may prinsipyo. Kung maglalakas loob ka pang magkalat ng chismis tungkol sa akin, hindi lang isang sampal ang aabutin mo. Hindi ito magiging ganoon ka-simple. Ano ang sinasabi mo? Wala naman. Nadapa lang ako at natapon ang baso. Tia, ikaw ang namahala sa Go Corporation nitong mga nakaraang araw. Salamat sa iyong pagsisikap. Ito ay ipinadala ni Hansheng para ibigay ko sa iyo. Imbitasyon para sa auction. Alam kong gusto mo ito. Kukunin ni Hansheng ang larawan para sa iyo. Kung ganun, makakakuha ako ng malaking kita. Naiintindihan ko. Sa auction ng Go Corporation, narinig ko na lahat ng mayayaman at sikat sa Jiangcheng ay dadalo. Matandang ginang, pwede mo ba kaming isama? Para makita rin namin ang mundo. Tsaka baka makakuha rin ako ng kaunting kita. Pwede. Huwag Wirong, kapag pumunta kami sa auction, manatili ka na lang sa opisina, at maglinis ng maayos. HMP. Auction. Kailangan ng totoong pera doon. Ki Pang Pang, tingnan natin kung paano ka magpapakamatay. Peste kang bata ka. Gagawin mo ba ito para sa akin? Bibilhin mo ba ang buong auction? Paggalang ko po sa inyo. Gusto ko lang ipaalam sa buong Jiangcheng na mayroon kang isang napakabait na anak. Pinagawan kita ng VIP na upuan. Kapag may nagustuhan ka, bilhin mo lang. Huwag kang magtipid para sa akin. Naintindihan ko ang intensyon mo, pero hindi mo kailangang bayaran para sa akin, ma. Huwag nang magtanong kung bakit, sundin mo na lang. Bukod pa rito, magdadonate pa ako ng isang koleksyon. Pumunta sa auction. Kailangang panatilihing lihim ito. Gugrup bulwagan ng piging. Matandang ginang. Napakamasunurin ni Ginoong Go, at matagumpay pa sa negosyo. Napakaswerte ninyong talaga, ha ha ha. Iba-iba ang kapalaran ng tao. Ang anak ni Huwag Wirong ay naging security guard lang. Ang dragon ay nag-aanak ng dragon, ang phoenix ng phoenix. Ang anak ng daga ay marunong maghukay. Tama ba, matandang ginang? Oy, matandang ginang. Mukhang hindi maganda ang kulay ng mukha ninyo. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi, wala naman. Baka pagod lang si matandang ginang. Oo, matandang ginang. Ginoong Go, naglaan talaga siya ng espesyal na upuan para sa inyo. Samahan na namin kayo para makaupo. Sige. Sino ba ang walang galang na iyon? Ang lakas ng loob niyang agawin ang upuan ng matanda namin. Tumayo ka dyan. Anong sinasabi mo? Huwag Wirong. Paano ka nakapasok dito, at umupo pa sa lugar ng mga VIP? Uupo ako sa lugar ko. Anong kinalaman mo rito? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita na nakasulat doon? Matandang ginang Go. 4 na malalaking letra. Karapat dapat ka ba, na agawin ang upuan ng aming matandang ginang? Matandang ginang Go. Siya ba ikaw? Hindi ako, ikaw ba? Huwag Wirong. Sa tingin ko, ikaw ang huling beses sa villa, naakit mo ang tagapamahala. Nagpanggap bilang si Madam Go. Nalulong ka na ba sa pagpapanggap? Ha, alam ko na. Sigurado akong tinukso mo ang gwardya dito, para makapasok ka. Ang galing mo talaga.
Marumi ang puso mo, kaya lahat ng nakikita mo marumi. Ikaw, Huwak Wirong, agad mong ibalik sa akin ang pwesto ko. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Uulitin ko. Ito ang pwesto ko. Hindi ako lilipat. Ay nako. Sige sige. Talagang suwail ka. Manager. Nasaan ang manager? Ginoo. Anong nangyari? Ang babaeng ito, inagaw niya ang pwesto ni Madam Go. At nagkunwaring siya si Madam Go. Palayasin mo siya. Matandang ginang Go. Oo nga. Ang taong ito, ay ang ina ng aming CEO na si Go. Matandang ginang Go. Talagang iniutos sa akin ni CEO Go. Nasa option. Alagaan ng mabuti ang matandang ginang. Hindi ko dapat sirain ang reputasyon ni matandang ginang. Kasalanan ko ang lahat. Tatawag ako ng tao para paalisan siya agad. Mga tao, halika. Sandali lang. Pang, sinasabi mong ikaw si matandang ginang Go. Kung ganoon, dapat alam mo, nagbigay ng donasyon si matandang ginang Go sa charity auction ngayong gabi, ng isang koleksyon. Ang tungkol sa donasyon ng koleksyon, alam lang namin ni Guzong. Paano mo nalaman? Hindi kaya. Ikaw ang tunay na matandang ginang Go. Team. Ako ang nag-donate ng mga bagay, syempre alam ko iyon. Pero ikaw, paano mo nalaman? Oh, siguradong nakinig ka ng palihim sa tawag ko sa anak ko, tama ba? Kaya pala ganito, sabi ko na nga ba, buong araw kang nasa opisina, lihim na gumagalaw. Ikaw na isang hamak na tagalinis, hindi ka ba pwedeng magpakabait, hamak na tagalinis lang pala, mukhang masyado akong nag-isip. Dahil alam mo na, sabihin mo kung ano ang idinonate ni matandang ginang Go, ano ang bagay na idinonate niya, gusto mo na naman akong linlangin, hindi na ako magiging, kasing tanga tulad noong nakaraan, na hinayaan kitang kontrolin ako. Ano ba ang idinonate ko? May kinalaman ba ito sa'yo? Kung hindi mo alam, hayaan mo akong sabihin sa'yo ng mabuti, isa itong pintura. Gawa ito ng kilalang pintor, si Ginoong Liu Yan. Ginang Go. Team. Kailangan lang tingnan, ang taong nasa self-portrait, para malaman kung sino ang tunay na Madam Go. Totoo ba ang sinabi ni Madam? Talaga bang, ang dinonate mo ay ang iyong self-portrait? Alam ko lang, nag-donate ang matandang ginang ng isang koleksyon. Pero kung ano ito, tanging ang tunay na matandang ginang Go ang nakakaalam. Pang, may lakas ng loob ka bang ilabas ang koleksyon, para makita ng lahat kung ano talaga ito? Hindi pintura ang idinonate ko, siya ang gumagawa ng gulo. Bilisan mo at palayasin siya, kung hindi mo kayang ipakita. Ibig sabihin ay may tinatago ka. Ang mga peke lang ang may tinatago. Sino man ang magpanggap na si matandang ginang Go, hindi palalagpasin. Matandang ginang, ang babaeng ito, paulit-ulit niyang hinahamon ng iyong pagkatao. Dali, ilabas mo na ang koleksyon mo, at turuan siya ng leksyon. Tama. Ilabas kung ilabas. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Ikaw. Pang, ito ang huling obra ni Master Liu Yan. Paano mo nagawang sirain ito? Ano ang kinalaman ko dito? Siguradong sinadya mong gawin ito, para sirain ang aking self-portrait. Paano mo nasabing iyo ito? Larawan ng sarili. Kanino nga ba ang larawan ng sarili na ito? Ngayon hindi na natin alam. Siguradong sa ating matandang babae ito, hindi alam ng lahat. Si Huwak Wirong. Sa aming group. Isa lang siyang tagalinis. Ay naku, talagang isa pala siyang tagalinis. Ang lakas ng loob magpanggap bilang matandang ginang. Sobrang kapal ng mukha. Manager Lee, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi mo pa palayasin ang impostor na yan? Manager Lee, pag-isipan mong mabuti. Huwag kang magkamali ng tao. Manager Lee, ano pa ang pinag-aalinlangan mo? Kami, ang pagkakakilanlan ng matandang ginang, ay personal na, kinumpirma ni President Shen. Gusto mo bang magalit si President Go? Si President Shen ang magiging asawa ng susunod na CEO. Siya mismo ang nagpatunay. Mukhang siya talaga si matandang ginang Go. Mga tao, palayasin ang tagalinis na ito. Palayasin niyo siya. Oo. Sandali. Huwak Wirong. Ginawa mo ang lahat. Makaabot sa ganitong kataas-taasang lugar. Hindi rin madali Bibigyan na lang kita ng pagkakataong makakita ng mundo. Oh, madam, kayo na po ang mauna. Minamahal na mga panauhin, formal nang magsisimula ang auction.
Pakiupo na po ang lahat. May tagapagtanggol ka, Ginang, si Ginoong Go. Nasa likod mo siya para sumuporta. Mamaya, kung ano ang gusto mong bilhin mo lang. Yung masungit na tagalinis. May inggit lang siya. Mamaya, kung may magugustuhan kayo, huwag kayong mahihiya. Totoo. Total mag-isa lang ako. Hindi ko naman kailangan ng marami. Kayo, isa sa inyo, pumili ng isang bagay na gusto ninyo. Salamat, matandang Ginang. Akala mo ba dahil nakaupo ka sa VIP na upuan, pwede ka nang maging matandang Ginang Go? Malapit nang magsimula ang auction. Hintayin kong makita kang mapahiya. Binabati ko si Ginang Go sa tagumpay. Nakabili siya ng isang Rolex na relo. Ito na ang ika-10 item na nabili ni Ginang Go ngayong gabi. Wow! Kung hindi dahil kay Ginang Go, hindi ko makukuha ang ganong kagandang kayamanan. Bakit ka tumatawa? Sa tingin ko naiinggit ka lang. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang sarili mo. Kung mas maaga kang lumuhod at sumipsip sa matanda, baka binigyan ka pa ng isa. Ako, palagi akong mapagbigay. Huwag wirong. Lumuhod ka ngayon, at magbigay ng 3 malakas na pagyuko, tawagin mo akong matandang Ginang Go. Baka pag-isipan ko pang bigyan ka ng isang bagay, pero hindi pwedeng mahal, dahil mura ka lang naman. Mas mabuti pa, bayaran mo na lang agad ang utang mo. Magbayad. Matagal nang tinulungan ako ng anak ko, na magbayad. Bakit kailangan ko pang magbayad? Matanda. Hindi kayo binayaran ni G. Go, kailangan yung bayaran ang mga ito. 10 item, kabuang 10 milyon. Paano nyo po ito babayaran? 10 milyon. Saan ako kukuha ng ganito kalaking pera? Ano? Ang kagalang-galang na si Ginang. Go, hindi ba kahit ganitong kaliit na halaga, ay hindi kayang bayaran? Anong pinagsasabi mo? Ang halaga ng mga ari-arian ng Go ay bilyon-bilyon. Ang perang ito para sa matandang babae, ay parang barya lang. Matandang babae, tama ba? Kunin. Nabigo ang pagbabayad. Ha? Ito. May 200 lang sa bank card ko. Paano ito magagamit? Baka may limitasyon. Ah, ganun pala. Ang gastos ni matandang Ginang araw-araw ay napakalaki. Normal lang na may limitasyon. Oo. Kung hindi mo kayang bayaran, ibalik mo na lang ang mga gamit. Bilisan mo na. Tanggalin mo na ang mga singsing at pulse erase. Mga mahahalagang bagay na nakuha ng mahirap, hindi ko ibabalik. Huwag kang manginis dito. Matandang babae, paano naman? Pipilitin nila tayong ibalik ang mga gamit. Kung hindi natin ibabalik, papatanggal nila tayo sa seguridad. Palalayasin tayo. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Ha? Hindi ba, matandang Ginang? Ha? Halika. Bakit ka tumatawa? Ang matandang babae ngayon ay, naabot na ang limit ng kanyang card. Pero ikaw, hindi mo mabibili dito. Kahit ang pinakamurang item. Itong card na ito, kilala nyo naman siguro siya, di ba? Ito si Ginang Go. At ang Supreme Black Card na mayroon lang si Ginang Go at si Ginoong Go. Isang tao na hindi kayang magbayad ng 10 milyon. Isang taong hindi kayang magbayad ng 10 milyon, habang ang isa ay may black card na pang-elite. Sino kaya ang tunay na Ginang Go? Malalaman mo agad sa tingin. Peke ang card niya. Peke o totoo? Ay swipe mo na lang para malaman. Nabigo ang pagbabayad. Hahaha. Ang weird, walang limit ang card na ito. Bakit hindi nagproseso ang bayad? Hello anak. Ma. Matagal ko nang iniisip bilang anak, hindi ko dapat hayaang gumastos kayo. Kaya nagdesisyon na ako. I-freeze ko ang iyong card ng 3 oras. Hindi ka magagalit, di ba? Ikaw talaga, mabuti ang iyong intensyon. Paano ka magagalit si mama? Mabuti naman, ma. Kakababa ko lang ng eroplano. Paparating na ako sa auction site. Sige, noted.
Akala mo ba makakalusot ka sa paggamit ng pekeng card? Wak Wirong, ano pa ang masasabi mo? Sino ang nagsabing peke ito? Ang card ko ay pansamantalang na freeze lang. HMPH. Malapit na mag-alas 12 ng gabi. Hintayin natin ang card ng matanda na maalis ang limitasyon. Tingnan natin kung kaya mo pa. Magyabang. Sige, trabaho. Hintayin natin hanggang alas 12. Tingnan natin ang card ng matanda. Tatanggalin ba ang limitasyon? Ting. Susunod, ipakikilala na natin ang huling item, ang pambihirang South Philippine Blue Diamond Necklace. Panimulang presyo, 10 milyon. Madam, dumating na ang alas 12. 10 milyon, bibili ka ba o hindi? Oras na, ginang. 1,000 milyon, bibili ka ba? Saan ako kukuha ng ganitong kalaking pera? HMPH, ganitong klase lang ba ang panghuli? Kahit anong alahas ko, mas maganda pa dito. Hindi talaga gusto ni Ginang, o hindi niya kayang bilhin. Sinasadya mong maghanap ng mali. Sinasabi ko, ano bang pinagsasabi mo? Ang card ng matandang babae, ay wala ng limitasyon. Huwag mong sabihin isang mahalagang bagay, kahit 10 o 100 bagay, kaya niyang bilhin. Tama. Madam, bilhin niyo na ito. Itong huling item sa auction, para mapahiya yung masamang janitor. Oo nga. 15 milyon. Oh. Ang yaman ng matandang ito, madam, kayo na. Hinihintay kong sampelan mo ako. Ang babaeng ito, ganito niya ako pinipilit, pero wala akong pera. Anong gagawin ko? Utos ni Mr. Go. Kahit anong magustuhan ni matandang ginang Go, lahat ay dapat sirain. Utos ni Mr. Go. Ano man ang magustuhan ni matandang ginang Go, bilhin lahat ng iyon. 10 minuto ang nakalipas. Ipinag-freeze ko ang card ni Mama, Ning Ning. Pumunta ka agad sa lugar ng auction. Bilhin mo ang gusto niya. Susunod na ako. Pupunta na ako. Sindihan ang langit na lampara. Ibig sabihin nito, basta't ang ating matandang ginang ay nagustuhan ng isang item, bibilhin lahat ni Ginoong Go, kahit anong halaga pa ito. Matandang ginang, talagang napakabait ni Ginoong Go sa kanyang mga magulang, talagang hinahangaan kita. Nagpapailaw lang ng lampara, wala lang iyon. Talagang nasanay na sa pagpapanggap, paparating na si Hansheng. Tingnan natin kung paano katatapos. Wak Wirong. Hindi ba ang yabang mo kanina? 1,500 milyon pa nga, nakakatawa talaga. Ano pa ang pinagmamalaki mo dyan? Si Ginoong Go nga, nagbigay na ng parangal para sa matanda namin. Huwag ka nang magpahiya dito. Wak Wirong. Huwag ka nang mainggit. Iba-iba ang kapalaran ng tao. Ano bang magagawa ko? May napakabait akong anak, ito'y likas na. Kapalarang maswerte. Haha, tama ka dyan. Tingnan mo itong matandang ginang. Nasaan na ang kwintas na asul na diamante? Bagay ito sa inyo, na may mataas na katayuan. Kung ganun, mayroon kayong Mr. Go, na nagbigay sa inyo ng lantern, yung mga dati, na nakuha naming mga bagay. Huwag mag-alala, hindi kayo mawawalan. Haha, ay naku, maraming salamat po, Lola, pupunta na kami sa likod, para bilangin, ang mga ibinigay sa amin. Sige, punta na. Terra. Wak Wirong. Paulit-ulit mo akong hinahamon. Ngayon, ang anak ko, ay nag-ilaw ng parol para sa akin. Tapos na ang laban. Ngayon, gusto kong lumuhad ka agad at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi kita palalampasin ngayon. Ting. Hindi kita patatawarin ngayon. Ting. Papaluhurin mo ako. Karapat-dapat ka ba? Ting. Ayaw mo ng mabuting usapan, gusto mo ng parusa, mga tao. Tiya. Kung maaari, magpatawad ka, kahit na nasaktan ka niya. Paalisin mo na lang siya, bakit kailangan mo pang ipahiya siya sa publiko? Talagang karapat-dapat ka bilang manugang ko. Bilang kasintahan ni Hansheng. Ikaw pa mismo ang kumakampi sa iba. Gusto mo pa bang magpakasal? Nasa pintuan na ng pamilya Go. Napaka-arogante at walang galang. Si Hansheng lang ang makakapigil dito. Hansheng, kailan ka dumating?
Ano pang hinihintay mo? Pailuwag mo siya. Sino ang maglalakas loob na paluhurin ang nanay ko? Hansheng, sa wakas dumating ka na. Bakit nandito si President Gu? Tapos na ang lahat. Ginoong Gu, ito ba, ang asul na diamanteng kwintas, na ibibigay mo sa matanda? Nanay. Itong kwintas na panghuli, ay sapat na ba para sa iyo? Bakit tinawag ni Ginoong Gu na nanay ang tagalinis? Hindi iyon. Siya ba talaga ang matandang ginang Gu? Sa panahon ngayon, may mga naglalakas loob pang magpanggap bilang matandang ginang Gu. Talagang napakatapang nila. Mga kasama, ang aking ina. Ang reyna ng negosyo, ang matandang ginang ng Gu Group. Mula simula hanggang wakas, iisa lang, siya si Huak Wirong. Si Huak Wirong ang tunay na matandang ginang Gu. Paano ito posible? Tiya. Ako ang nagkamali. Hindi kita nakilala agad. Pinagtiisan mo ang napakaraming hirap. Dapat mahiya ang mga may masamang balak. Isa kang mabuting bata. Ang kasal ninyo ni Hansheng. Pumayag na ako. Congratulations, President Gu. Malapit na ang kasal. Pinayagan ba kitang umalis? Nagpanggap ka bilang nanay ko. Sa loob ng Gu Group, niloko mo ang lahat. Akala mo makakaalis ka ng ganun lang. Gu President, nagkamali ako. Matandang ginang, nakikiusap ako. Patawarin niyo na po ako. Pang, napakaraming beses mo, na pagkakataong ipakita ang iyong pagkakakilanlan. Ngunit dahil sa iyong kayabangan, paulit-ulit kang nagkamali. Lahat ng ito ay bunga ng iyong sariling mga desisyon. Karapat dapat akong parusahan, kasalanan ko ito. Matandang ginang, hindi. Kuwirong, nakikiusap ako sa iyo. Isipin mo na lang ang ating nakaraan. Dahil magkapit-bahay tayo. Patawarin mo na ako, please. Nanay, ang peking ito, walang pakundangan ang ginagawa. Huwag kang magpapaawa sa kanya. Sa tingin ko, nadala lang siya ng bugso ng damdamin. Hindi naman talaga masama ang ugali niya. Palayasin mo siya. Dahil sa respeto ko sa nanay ko, pwede kitang patawarin. Pero kailangan mong humingi ng tawad sa nanay ko, at mangako na hindi mo na uulitin. Pasensya na po, ginang. Hindi ko na po ito gagawin ulit. Ay. Dahan-dahan kayo. Ay. Dahan-dahan. Huak Wirong, bakit ikaw ang matandang babae ng pamilya Gu? Bakit pabor sa'yo ang Diyos? Hindi ako sang-ayon. Matandang babae. Hindi pa tapos ang auction. Bakit po kayo lumabas ng maaga? Wala namang maganda sa mga item na iyon. Tama ka. Matanda. Ano bang kayamanan ang hindi mo pa nakita? Ang mga item na ito, walang halaga. Nasaan si Huak Wirong? Matagal ko nang pinalayas ang peking iyon. Ginang matanda. Hindi ba si Huak Wirong iyon? Bakit siya kasama ni Ginoong Gu? Baka nagkamali ka ng tingin. Matagal nang pinalayas ni Ginang matanda si Huak Wirong. Paano siya magiging kasama ni Ginoong Gu? Ang anak ko ay hindi pa bumabalik sa bansa. Pasensya na po, Ginang. Ako ang nagkamali ng tingin.
Ikaw talagang bata ka, bumalik ka na pala. Ibabalik ko na sa'yo ang kumpanya. Uuwi na ako. Ipagpapatuloy ko na lang ang pagbebenta ng mga packed lunch. Ma. Mukhang kailangan mo pang manatili sa kumpanya. Bakit? Sa pagpunta ko sa ibang bansa, nakita ko ang mga problema sa loob at labas ng Go Corporation, lalo na ang MH Group, na nagsimula ng malisyosong pag-takeover. Sige, magtatagal pa ako ng kaunti. Tutulungan kitang ayusin ito. Salamat, Ma. Kapag nalampasan ng kumpanya ang krisis na ito, plano kong kasama si Ningning magdaos ng kasal. Mukhang kailangan ko ng maghanda ng regalo para sa magiging manugang. Magandang araw po, Lola. Magandang araw sa inyo. Ipang-pang, naglakas loob ka pang pumunta sa kumpanya. Dapat ako ang magtanong niyan sa'yo. Kahapon malinaw kong pinalayas, kita sa bulwagan. Ngayon, may mukha ka pang pumunta sa kumpanya. Pinalayas mo ako sa bulwagan. Ipang-pang. Hindi ko akalain na ang kapal ng mukha mo. Nahuli ka na, hindi ka pa rin nagbago. Mukhang kahapon. Hindi ko dapat pinatawad ka. Wakwirong, baliw ka na ba? Isa ka lang janitor. Ang lakas ng loob mong sumigaw sa aming matandang ginang. Sabi mo siya ang matandang ginang. Ako naman ay tagalinis. Ano pa nga ba? Ang tagal mo nang nagtatrabaho bilang tagalinis sa Go Group. Hindi mo pa rin ba siya kilala? Sarili mong pagkakakilanlan ba? Matandang ginang, mukhang kagabi. Sa lelong natutunan, hindi siya natuto ng leksyon. Gusto mo bang ako na ang magturo sa kanya ng leksyon? Ipang-pang. Tingnan natin kung maglakas loob kang galawin ako. Hayaan mo na, hindi ko siya papansinin. Oo. Walang dahilan para makipagtalo sa isang ordinaryong tagalinis. Matandang ginang, ang MH Group ay gumagawa ng malisyosong pagkuha sa Go Group, partikular na iniutos ni Go. Gusto nilang magpagawa ka ng isang plano laban sa buyout. Anong klaseng plano? Plano laban sa buyout. Hindi ba ang matandang ginang ang reyna ng negosyo? Noon, gamit ang sariling kakayahan, nakabili siya ng 3 kumpanya. Bakit? Ano ang anti-takeover plan? Hindi ko alam. Bakit hindi mo nalang aminin ngayon, na ikaw ay isang pekeng tao? Hindi ko lang narinig ng malinaw kanina. Hindi ba yon ang anti-takeover plan? Ako ang gagawa nito. Ay nako, ginang matanda, talagang karapat dapat kayong tawaging reyna ng negosyo. Ang inyong matapang at mabilis na presensya, talagang kahanga-hanga. Ha. Sa pagkakaroon ng ating ginang matanda, ang kumpanya nating Go, tiyak na maayos na masosolusyonan ang lahat, ang krisis na ito. Alam mo ba kung ano ang anti-takeover? Huwag kang magkunwaring alam mo kung hindi naman. Baka mapahiya ka ng todo sa huli. Ting. Ako, ang reyna ng mundo ng negosyo. Hindi mo ako pwedeng questioning. Tama ba? Ang matandang ginang namin noon, hindi lang nagsimula mula sa wala, kundi sa pamamagitan ng sariling kakayahan. Nagawa niyang ang Go Group ay maging namungunang kumpanya sa Huawei. Hindi ito kayang abutin ng isang tulad mo. Masama ang nangyari sa MH Group. Inatake nila kami online ng matindi. Ang mga tao sa aming Strategic Investment Department halos hindi na makayanin. Malakas ang dating ng kalaban, panatilihin ang depensa, lahat. Grabe, sobrang lakas ng kalaban. Lubos na tayong natalo sa lahat ng aspeto. Ang pagkatalo sa laban na ito ay nagpapatunay, direktang nawala ng 1 bilyon ang stock market. Kung magpapatuloy pa ito, hindi magtatagal. Mauuwi ito sa pagkalugi at pagsasara. Kahit si Kevin, isang top-level na trader sa Wall Street, ay walang magagawa upang iligtas ito. Kailangan natin ang reyna ng negosyo. Si matandang ginang Go ang bahala. Narito na ang reyna ng negosyo. Napakaganda, sa lakas ng reyna. Tiyak na maayos agad ang krisis. Kaunti lang ang oras ng reyna. Simulan na natin agad. Ano itong makulay na bagay na ito? Hindi ko maintindihan. Hindi maganda. Direktang nalugi ang kumpanya ng 10 bilyon. Ang ganitong galaw. Direktang binigay sa kalaban ng malaking pagkakataon. Siya ba talaga ang reyna ng negosyo? Ako na ang bahala. Sinasabi ko, isa kang mabahong tagalinis. Anong gulo ang dinadagdag mo? Ang reyna ng negosyo natin.
Hindi nga masolusyonan ang krisis na ito. Ano ang kaya mong gawin? Linisin ang computer. Ni Pangpang, ang ginawa mo kanina. Diretso nang tapusin. Ang pangunahing ugat ng group. Kasama kayo. Nagpaplano kayong mag-invest ng malaki, pataasin, at ibagsak ang presyo. Pero ang kalaban ay gumamit ng estratehiyang pagkuha sa ugat. Ang chain ng pondo ng group, agad na mapuputol. Nadiskubre pa nila. Ang problema na hindi ko man lang nakita. Sino ba talaga siya? Basta't ililigtas mo ang Go Corporation. Bibigyan ka namin ng malaking pabuya. Pakiusap. Baliw ka na ba? Isa lang siyang janitress. Wala siyang alam. Mapapahamak ang Go Corporation. Kaya mo bang panagutan iyon? Alam ko nang mabuti kung sino talaga ang makakapagligtas sa Go Corporation. Pakiusap. Ay, ang Go Corporation natin. Ang Go Corporation natin ay naligtas. Matapang at walang awa, matindi ang atake, at ang diskarte para sa pagbaliktad ng sitwasyon, ay halos kapareho ng dating reyna ng negosyo. Talagang parehas na parehas. Baka siya nga ang reyna ng negosyo. Negosyo, reyna ng negosyo. Reyna ng negosyo. Isa lang siyang tagalinis. Ako ang tunay na reyna ng negosyo. Ang 10 bilyon na nawala kanina, ay pain na sinadya kong ilabas, para magpakampante ang kalaban. Hindi ko akalaing siya ang makikinabang. Ganun pala. Sabi ko na nga ba, isang hamak na tagalinis. Hindi mo nga alam kung paano mag-araro ng lupa. Ano ang alam mo tungkol sa negosyo? Sinabi ni Mr. Gu, na alagaan natin ng mabuti si Matandang Ginang. Gu Group ay may isang Matandang Ginang Gu lamang, at siya ay si Queen of Business, He Pangpang. Siya rin ang kilalang Queen of Business. Bakit ka naglilinis? Nagpapatunay, kahit hindi siya reyna ng negosyo. Malakas pa rin siya. HMPH He Pangpang. Problema sa loob at labas ng kumpanya. Wala akong oras para makipag-agawan sa titulo. Ako ang gagawa ng plano laban sa pag-takeover. Isang janitor lang ang naglilinis ng sahig mo. Matindi ang pagdating ng MH Group. Pansamantalang nailigtas ang Go Group. Kung siya ang kikilos, baka talagang maibalik niya sa ayos ang lahat. Oo, kung hindi mailigtas ang Go Group, lahat tayo ay mapapahamak. Sige. Magpapakita ako ng kaunting awa, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Tutal, wala ka namang magagawa, na maayos na plano. Tingnan na lang natin, sa pulong ng mga shareholders, kung kaninong plano ang mas maganda. Matandang Ginang. Dapat ba tayong gumawa ng plano laban sa buyout? Wala akong gagawing plano. Kapag natapos na ni Wakwirong, kopyahin ko na lang ang kanya. Walang pagmamadali, Matandang Ginang. Ang mga tao sa Katayana, nagpadala ng mensahe, ang in-order nyo para sa magiging manugang nyo, na koro ng diamante ay dumating na. Naghihintay na lang na kunin nyo. Koro ng diamante, dapat mahalaga ito. Noong nakaraang auction, walang nakuha. Ngayon, hindi natin ito palalampasin. Kunin agad ang korona. Sige, sige, sige. Xiao Gao. Darating na si Matandang Ginang Go. Kailangan mong maging 100% alerto kung masisiyahan si Matandang Ginang. Ang target na kita ng tindahan natin ngayong taon ay tiyak na maabot. Sige, pupunta ako agad. May emergency sa punong tindahan na kailangan kong asikasuhin. Ikaw muna ang magbantay. Babalik ako agad. Magandang araw po, madam. Ano po ang kailangan ninyo? Nagmadali akong umalis ngayon. Nakalimutan kong dalhin ang card ko. Pero nandito ako para kumuha. Kung walang pera, walang pera. Anong dahilan ang hinahanap mo? Ngayon ay kailangan nating salubungin. Kay Matandang Ginang Go, tingnan mo ang itsura mong parang pulubi. Umalis ka. Huwag mong sirain ang imahe ng aming tindahan. Magandang araw sa inyong tatlo. Ano ang kailangan ninyo? Oy! Paano ninyo tinuturuan ang mga empleyado sa tindahan ninyo? Kahit si Matandang Ginang Go, ay hindi mo kilala. Matandang Ginang Go. Matandang Ginang, sandali lang po. Kukunin ko lang po ang korona para sa inyo. Wakwirong. Bakit siya nandito? Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Hindi ka rin ba nandito para kunin ang korona? Hindi ko pwedeng ipakita ang sarili ko. Nandito ako para kunin ang isang bagay. Nandito tayo sa Cartier. Isang nangungunang internasyonal na tatak ng alahas. Kahit isang simpleng singsing lang, aabutin ng libo-libo ang halaga. Ano bang bagay ang kukunin mo dito? Ano ang kukunin ninyo?
Kukunin namin ang matandang ginang na ibibigay sa magiging manugang niya na koro ng diamante na nag-iisa sa buong mundo. Pang. Naaalala ko ang anak mo. Hindi ba ikaw ang security guard? Napangasawa mo ba ang anak ng mayaman? Kailangan mo bang magbigay ng ganitong kamahal na regalo? Ikaw. Wow! Hindi pa ako nakakita ng ganitong karangyang korona. Ang mga diamante sa ibabaw nito, nakakasilaw sa aking mga mata. Siguradong mahal ang halaga nito, hindi ba? Ang koronang ito, ay ginawa ng isang pambansang maestro ng Pransya. Gawa mismo ng kanyang mga kamay. May nakalagay dito na 999 na piraso. Ng pinakamataas na kalidad na diamante na walang bahid. Sumisimbolo ng walang hanggang pag-ibig. Halaga nito ay 1 bilyon. Yayaman na tayo. Sa'yo ba ang bagay na yan? Hinawakan mo lang. Bago ito ibigay sa magiging manugang na babae. Siyempre, ito ay pag-aari pa rin ng matandang ginang. Ano bang nangyayari sa tindahan nyo? Tagalinis, tama. Siya ang tagalinis ng kumpanya namin. Isang tagalinis. May mga tao dito na parang nagpapamukha na luma ang tindahan. Anong ginagawa nyo? Hindi nyo ba narinig ang sinabi ni matandang ginanggo? Dapat ang tagalinis ang mag-aayos ng basura. Hindi siya bagay dito sa tindahan natin. Umalis ka na. Sige, mabuti yan. Manager Shu, pumunta ka agad dito sa tindahan. Ay. Gusto ko sanang pumili pa ng ilang alahas. Pero nandito pa rin siya. Wala akong ganang mamili. Palalayasin ko agad ang matandang ginang. Narinig mo ba? Binastos mo si Ginanggo. Hindi ka pa ba lalabas? Kung hindi, ipapatawag ko ang security para palayasin ka. Ting. Kung gusto mong magpanggap, ipang-pang. Matandang Ginanggo, bakit hindi mo bilhin ang koronang ito? Para makita namin. Ano, talagang isang probinsyana ka. Ito ay isang mataas na uri ng custom made. Ang aming matandang ginang ay matagal nang binayaran ito ng buo. Sino ba ang kasing hirap mo? Bumibili ka pa ng gamit na kailangan bayaran ng cash. Ang korona ng matandang ginang, hindi pa talaga nababayaran. Sinabi mo na kailangang suriin at bayaran agad. Ano ang tinitingnan mo? Nasaan ang matandang ginang namin? May black card ako. Walang limit. Ang koronang ito ay maliit na halaga lang. Tama. Hindi ko talaga kailangan magtipid. Pero nandito siya. Nakakasira siya ng mood ko sa pamimili. Ayoko nang bumili. Tara na. Huwag kang umalis, ginang. Basta magbayad ka. Agad kong palalayasin ang taong ito. Security. Dalhin ang taong ito palabas. Pang, sigurado ka bang gusto mo akong paalisin? At ikaw na ang magbayad. Tumahimik ka, ang ingay mo. Nasira mo ang saya ko sa pamimili. Lahat ng saya ko, sinira mo. Aalis na ako. Bahala na kayo dito. Matanda, huwag kang umalis. Palalayasin ko na siya agad. Anong nangyari kay Xiaogao? Manager, sa wakas dumating ka na. Itong tagalinis, nagwawala dito sa tindahan natin. Nabangga niya si matandang Ginanggo. Palayasin mo na siya agad. Bilisin mo, palayasin mo siya. Tumahimik ka, tanggal ka na. Bakit? Sinunod ko naman ang sinabi mo. Pinagsilbihan ko ng maayos si matandang Ginanggo. Iyan ay dahil ikaw. Binastos mo ako. Ang korona ko, ayoko na talagang bilhin. Umalis na tayo agad. Ay, Ginang, ay. Ginang. Ano bang nangyari kanina? Bakit hindi mo na binili ang korona? Matagal ko nang narinig na mapanghusga ang tindahang ito. Sinadya kong hindi magbayad para subukan. Tama nga ang hinala ko. Ang ganitong klaseng tindahan ay hindi karapat-dapat na manatili sa mall ng Go Group. Ah, kaya pala ganito. Matanda, talagang napakahusay ninyo sa pagtatago ng kakayahan. Siyempre naman. Akala mo ba, paano ko nakuha ang titulong reyna ng negosyo? Oo, tama ka. Hindi nakuha ang korona. Halos mabuking pa. Walang nakuha kahit kaunting kita. Lahat kasalanan mo, matandang babae. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako natanggal sa trabaho. Xiaogao, sa puntong ito, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Siya ang tunay na, matandang Ginanggo. Ano? Yung kanina ay peke. Hindi ko akalain na para sa isang peking bagay, nabangga ko ang tunay na matandang Ginanggo. Matandang ginang, patawarin niyo po ako. Ako'y bulag at hindi ko kayo nakilala. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, huwag niyo po akong tanggalin. Nang itinatag ko ang Go Group, ang unang alituntunin na itinakda ko ay sa teritoryo ng Go Corporation. Walang pagkakaiba ang mga kliyente, katulad mo, na nagmamalaki sa mga mayayaman. Kahit nagkamali ka ng tao, hindi ka natatanggapin ng Go Corporation.
Matandang ginang. Ay. Ay, matandang ginang. Ito po ang inayos ko, na mga dokumento ng MH Group. Magagamit ninyo ito sa pagbuo ng plano laban sa pag-takeover. Naiintindihan ko, salamat sa iyong pagsisikap. Ano ba itong kalokohan? Hindi ko maintindihan kahit tingnan ko pa. Ano ito? Matanda, baliktad ang hawak ninyo. Ha ha ha. Sige, umalis ka na muna. Wak Wirong. Bakit ka tumatawa? Natatawa ako kasi nagpapanggap ka lang na marunong. Pang. Pinapayunan kita na itigil mo na ito, kung hindi. Hindi na kita palalampasin tulad ng dati. Hindi na kita patatawarin. Maghintay ka lang. HMM. Wak Wirong. Hintayin mong palayasin kita, Grupo Gu. Nasaan ang aking plano? Kayo ba? Sino ang gumalaw ng computer ko? Sino ang hahawak niyan? Isang mabahong tagalinis lang. Nandidiri pa nga ako. Wak Wirong. Sa tingin ko, ikaw mismo ang hindi makasulat. Ikaw ang nagdirekta at umarte, para lang maibalik ang iyong dangal. Bukas na ang pulong ng mga shareholder. May oras ka pa para magsisi ngayon, para hindi ikaw ang mapahiya sa huli. Sige, may isang araw ka pa naman. Pwede ka pang magsulat ng bago. May ilang pagkakamali na kailangang itama. Isang araw, para makagawa ng anti-takeover plan. Ha, hindi ba ako nagkamali ng dinig? Kahit ang ating matandang ginang, ay nangangailangan ng 1 linggo. Sa tingin mo ba kaya mo, mas malupit pa kaysa sa reyna ng negosyo? Bahala ka na sa pagyayabang mo, Wak Wirong. Hihintayin ko na lang na makita kang mapaalis sa group. Opisyal nang nagsisimula ang pulong ng mga shareholder. Pakiusap, magtungo ang 2 panig sa entablado, para ipakita ang kanilang mga plano. Ang lahat ng shareholder ang boboto para magdesisyon. Una, ipapakilala natin ang reyna ng negosyo, si Matandang Ginang Gu. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking plano laban sa pag-takeover. Plano ng reyna ng negosyo. Bawat salita ay ginto. Maghanda na kayo at magtala ng mga nota. Hindi ba ito ang aking plano? Ganito lang. Talagang kahanga-hanga si Matandang Ginang Gu, reyna ng negosyo. Ang plano na ito ay perpekto. Ngayon, ang Gu Group ay makakaligtas na mula sa panganib. Hindi lang iyon, ibig sabihin. Sa pamamagitan ng planong ito, kaya pa nga natin baliktarin at sakupin ang MH Group nang walang kahirap-hirap. Pero bakit parang, sa tingin ko, ang datos ng planong ito may halatang mali? Ano ka ba? Ako ang reyna ng negosyo. Paano ako magkakamali? Kung hindi mo alam, huwag kang magsalita nang wala sa lugar. Ikaw na. Wak Wirong, pinapayuhan kita ngayon. Nasumuko ka na at umalis. Kung hindi, kapag ikinumpara sa plano ng aming matandang ginang, ikaw ay mapapahiya lamang.
Ay, hindi nakakahiya ang matalo sa reyna ng negosyo. Sa wakas, paano may kukumpara ang isang manok sa isang phoenix? Ha 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 ha. Pakiusap, tingnan ninyo. Ito ang aking plano. Bakit ito kapareho ng plano ng matandang ginang? Eksaktong pareho. Ayos ka, Huwak Wirong. Kinopya mo ako. HMPH, ipinagbabawal ng Group ang pangongopya. Ang sino mang manggopya ay agad na matatanggol sa kumpanya. Huwak Wirong. Tinanggal ka na sa trabaho. Umalis ka na agad. Ipang-pang, paulit-ulit mong sinasabi na kinopya kita. Kaya paano mo naisama ang mali kong datos? Ang kinopya ni Ipang-pang ay ang aking unang bersyon. Ngayon, ipapaliwanag ko sa lahat ang huling bersyon ng aking plano at ang logika nito. Ito ang aking counter-acquisition plan. Ito ang tunay na makakapagbago ng kapalaran ng kumpanya. Maliligtas na ang Go Corporation. Sandali lang. Ang hakbang na ito ng unti-unting pagkuha ay parang noong panahon ng pag-angat ng reyna ng negosyo. Posible bang siya ang tunay na? Tama, ako ang reyna ng negosyo. Ang reyna ng negosyo, talagang siya nga. Hindi ko akalain na sa buhay ko, makikita ko ulit ang reyna ng negosyo. Ang reyna ng negosyo ay tanyag noon, ngunit bihira na siyang makita simula nang magretiro. Maraming kumpanya ang gumastos ng malaki. Gusto siyang kunin bilang business consultant, pero tinanggihan niya, kahit si Mr. Go. Hirap siyang kumbinsihin. Hindi ko akalain ngayon, sa oras ng krisis ng Go Corporation, babalik siya sa eksena. Baka nagkamali kayo. Ang babaeng si Huwak Wirong ay isa sa mga tagalinis ng aming kumpanya. Si Ipang-pang, ang tunay na reyna ng negosyo. Ginang Go. Oo, ako ang tagapamahala ng HR. Paano ko hindi malalaman? Sa tingin ko kayo ang nagkamali. Yung plano niya na punong-puno ng butas. Karapat-dapat ba siyang tawaging reyna ng negosyo? Oo nga. Kahit hindi pa natin siya nakikita, ang tunay na anyo ng reyna ng negosyo. Pero ang perpekto niyang plano, at ang aura niyang puno ng estratehiya. Kung hindi siya ang reyna ng negosyo, sino pa kaya? Ang plano ni Matandang Ginang ay agad nating ipapamahagi sa bawat departamento para ipatupad. Siguraduhin na sa loob ng isang araw ay mabubuwag ang banta ng pag-takeover ng MH Group. Bakit? Kinopya niya ang plano ko. Ako ang tunay na reyna ng negosyo, Matandang Ginang Go. Sa pamamagitan ng aking tunay na talento, hindi mo ako magagaya. Ipang-pang, sa puntong ito, matigas pa rin ang ulo mo. Tama na ang Saturday. Ngayon, kailangan kong paalisin ang impostor na ito mula sa Go Group. Kayong dalawa, kayo na mismo, paalisin niyo siya para sa akin. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Mr. Go, sakto ang dating niyo. Ang bahong tagalinis na ito, hindi lang siya nangopya, nagpanggap pa siyang si Matandang Ginang. At siniraan si Matandang Ginang na nangopya, tama. Ang mga taong may masamang intensyon tulad nito, dapat tanggalin sa kumpanya at parusahan. May mukha ka pang tumawa. Ibig mong sabihin. Siya. Hinopya niya siya. At nagpapanggap na siya ang isa, tama. Tingnan mo ang plano ng Matandang Ginang. Napakaganda ng pagkakagawa. Mali pa ang pinakapangunahing datos. Paano magiging ganito, ang antas ng isang reyna ng negosyo? Ginoong Go, ano ang ibig mong sabihin? Ang plano na ito ay talagang ginawa ni Matandang Ginang Go. Ibig mo bang sabihin na si Ipang-pang ay hindi si Matandang Ginang Go? Mga kasama, ang aking ina, si Gu Hansheng, isa lang. Ang reyna ng negosyo. Huwak Wirong. Ha? Ano? Kaya pala si Ipang-pang. Hindi siya ang tunay na Matandang Ginang Go.
Ikaw pala, walang hiya. Niloloko mo kami palagi, hindi ko kailanman sinabi na ako si matandang ginanggo. Kayo ang nagkamali ng pagkakakilanlan. Diyos ko, ang totoong matandang ginanggo, nasa harapan ko pala. Ngunit bulag ako. At itinuring na mahalaga ang isang pekeng tao. Hindi ko akalain na dahil sa isang peke, ay inapi ko ang tunay na matandang ginanggo. Karapat dapat akong parusahan, Ipang-pang. Binigyan kita ng napakaraming pagkakataon. Bakit hindi ka pa rin nagsisisi? Bakit? Kung sa itsura lang, hindi kita matatalo. Pero bakit noong nasa cultural troupe tayo, ikaw ang bida? At ako ay pang-suporta lang. Bakit lahat ng lalaki, gusto si Chin na amo mo? At sobrang loyal pa siya sa'yo. Sa talino at galing, hindi naman ako nagpapatalo sa'yo. Pero bakit sa huli? Naging reyna ka ng negosyo, habang ako'y naging tagalinis lang. Hindi ako kontento. Ha 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 ha. Ako ang tunay na reyna ng negosyo, matandang ginanggo. Ang nakikita mo lang ay ang panlabas na anyo ng tao. Nabalo ako noong kabataan ko. Mag-isa kong pinalaki si Hansheng. Ilang beses ko nang gustong sumuko. Naiintindihan mo ba kahit kaunti? Akala mo, madali lang maging reyna ng negosyo. Ang hirap ng proseso sa likod nito. Gaano mo ba ito alam? Bagamat simpleng trabaho lang ang ginagawa mo, ngunit ang buhay mo ay naging maayos. Ang anak mo ay napakabait at masunurin. Ano ang hindi maganda doon? Ting. At kayo rin, mga cute na sumasabay sa agos. Sa tinatawag na matandang ginanggo, ay talagang nagpapakababa. Pinanghihirapan ang mga ordinaryong empleyado. Magkakasabwat kayo. Sinisira ang reputasyon. Dahil sa inyo kaya ganito ang Go Corporation. Kaya naging ganito ang sitwasyon ngayon. Kayo ay tinatanggol na. Matanda, nagkamali ako. Huwag niyo akong tanggalin. Kailangan ko talaga ang trabahong ito, ginang. Lahat ito ay kagagawa ni Ipang-pang, ang manloloko. Niloko rin niya kami. Tama na, itapon sila palabas. Bawal na silang pumasok dito. Sa Go Group, matandang ginang, nagkamali ako. Huwag mo akong hawakan. Ako ang reyna ng negosyo. Matandang ginang, nagkamali ako. Matandang ginang, ako si ginang. Go, matandang ginang, nagkamali ako. Dalhin na, bilisin mo. Ang matandang ginang ay may matinding paraan. Hindi maaaring mawala ang pamumuno ninyo sa Go Group. Pakiusap, manatili kayo sa Go Group sa hinaharap. Nalutas na ang krisis ng Go Group. Nalinis na rin ang mga peste. Gusto kong ipagpatuloy ang masaya kong buhay bilang retirado, magbenta ng pack meals. Ma. Ako at si Ningning, plano naming gamitin ang pangalan ng Go Group para magtatag ng isang charitable foundation para makatulong sa mas maraming nangangailangan ng tulong. Ang bait ninyo. Ma. Medyo tumatanda ka na rin. Kapag naging maayos na ang kumpanya, kami ni Hansheng ay tutulong sa pagbenta ng lunchbox mo. Sige, sige. Kayong dalawa ay mababait na bata. Ako ang reyna ng negosyo, si matandang ginanggo. Ako ang tunay na reyna ng negosyo, si matandang ginanggo. Nanay. Kain na. Ako ang reyna ng negosyo. Paano mo ako pinapakain ng ganito? Nanay. Magising ka naman. Huwag ka nang mangarap, nanay. Ate Hua, nakalabas na ang asawa ko sa ospital. Talaga. Ito ang perang hiniram ko sa iyo noong nakaraan. Ay nako, hindi na kailangan. Kung talagang gusto mo akong pasalamatan, sa hinaharap, gumawa ka na lang ng maraming kabutihan. Sige, kunin mo, salamat. Nanay. Ipang-pang. Hay, nanay, ganoon pa man ang ginawa niya sa iyo dati. Bakit mo pa siya tinutulungan ng may mabuting loob? Kung kaya mong magpatawad ka. Sa mundong ito, ang mga taong kinaiinisan, ay mayroon ding mga kaawa-awang bahagi. Ako ang tunay na reyna ng negosyo. Ako ang tunay na ginanggo. Ako ang reyna ng negosyo, ginanggo. Ako ang reyna ng negosyo. Ako ang tunay na ginanggo. Ako. Kuwirong. Nagkamali ako. Ako. Sa hinaharap, tiyak na magiging masipag ako, magiging matatag at praktikal. Hindi na ako magpapantasya sa mga bagay na hindi para sa akin. Ang mahalaga ay natuto ka.